Itinuring na basahan, ipinahiya, at itinakwil sa mismong kaarawan ng aking anak. Habang si Tyrus ay humahalakhak sa piling ng kanyang kabit, ako ay nakasalampak sa sahig. Duguang ang puso at wasak ang pagkatao. Sabi niya, wala akong kwenta. Sabi ng biyanan ko, isa lang akong palamunin. Ngunit hindi nila alam, ako ang kaisa-isang tagapagmana ng bilyon-bilyong kayamanan na hinihingi nila ngayon sa langit. Ngayong nagbalik na ang aking ama, sisiguraduhin kong bawat luhang pumatak sa aking mga mata ay babayaran nila ng buo nilang kinabukasan. Handa na ba silang lumuhod sa paanan ng babaeng tinawag nilang basura? Magsisimula na ang aking muling pagsilang. Kyle, huwag kang mag-alala, pipirma yan. Saan pa ba siya pupunta? Wala siyang pera, wala siyang pamilya, at wala siyang silbi sa labas ng pamamahay na ito. Narinig ko ang malamig na boses ni Tyrus mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang silid tanggapan. Hindi ito ang boses ng lalaking pinangakuan ako ng langit 7 taon na ang nakalilipas. Ito ang boses ng isang Panginoong kinamumuhuyan, ang kanyang alipin, na patigil ang aking mga kamay, na nooy maingat na nagtitiklop ng kanyang mga mamahaling polo. Sa paanan ko ay ang isang maliit na alkansiyang kawayan na matagal ko nang pinupuno. Kanina lamang ay dahan-dahan ko itong binasag gamit ang kutsilyo para bilangin ang bawat pisong naipon ko mula sa paglalakad, imbes na mag-dive at sa paglaktaw ng tanghalian sa loob ng 6 na buwan. Gusto ko lang namang mabilhan ng isang disenteng sapatos ang anak naming si Benben para sa kanyang ikalimang kaarawan ngayong araw. Tiningnan ko ang aking mga palad. Magaspang, may mga kalyo mula sa paglalaba ng mga kurtina at paglilinis ng buong mansyon dahil ayaw ni Doña Esmeralda, ang aking biyenan, na kumuha ng kasambahay para raw makatipid. Ang mga kamay na ito na dating malalambot at inaalagaan ng mga manikurista sa palasyo ng aking ama, ngayon ay mukhang mga tuyot na sanga ng punong kinalimutan na ng ulan. Parang may libu-libong karayom na tumusok sa aking dibdib nang marinig ko ang hagigik ng isang babae. Si Cindy, ang kanyang sekretarya, na alam ng lahat na siyang tunay na reyna sa puso ni Tyrus. Pero Tyrus, paano kung magsumbong siya sa media? Alam mo namang mainit ang mata ng mga tao sa pamilya niyo. Wika ni Cindy sa malanding tono. Isang maikling tawa ang itinugon ni Tyrus. Sino ang maniniwala sa isang basahan? Tingnan mo nga ang hitsura niya. Amoy bawang at pawis palagi. Kahit ang mga aso natin sa labas, mas mukhang kagalang-galang pa kaysa sa kanya. Sa sandaling iyon, ang maliit na laruang kotseng hawak ko, ang tanging bagay na nabili ko para kay Benben bukod sa sapatos, ay nalaglag mula sa aking nanginginig na mga daliri. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog sa makapal na karpet, pero sa loob ng aking pandinig, para itong isang malakas na pagsabog na nagpaguhos sa huling haligi ng aking pagtitiwala. Nanigas ang aking buong katawan. Ang hanging pumapasok sa aking baga ay parang naging bubog na sumusugat sa bawat hininga. Nais ko silang sugurin, nais kong isigaw sa mukha ni Tyrus na ang babaeng tinatawag niyang basahan ay ang kaisa-isang tagapagmana ng korporasyong kinatatakutan ng kanyang mga negosyante. Ngunit ang boses ko ay tila nalunod sa sarili kong lalamunan. Lumabas ako ng silid na yon nang hindi lumilikha ng anumang ingay, bitbit ang durog na piraso ng aking puso. Pagbaba ko sa sala, nakita ko si Benben na nakaupo sa sahig, suot ang kanyang lumang t-shirt na may mantsana ng merienda. Ngumiti siya sa akin. Ang mga mata ay puno ng inosenteng kagalakan. Nanay, darating ba si tatay sa party ko mamaya? Sabi niya bibili daw siya ng malaking cake. Masayang tanong ng aking anak. Lumuhod ako at niyakap siya ng mahigpit. Pilit kong pinigilan ang pagtulo ng aking luha. Amoy araw at gatas ang aking anak. Siya na lamang ang tanging dahilan kung bakit ako nananatili sa impyernong ito. Oo, anak,
darating siya. Pagsisinungaling ko, habang sa loob-loob ko ay nararamdaman ko na ang unti-unting paglamig ng aking dugo. Ang gabing ito ay dapat sanang pagdiriwang para kay Benben. Pero habang nakikita ko ang pagdating ng mga bisitang nakasuot ng mga hiyas na mas mahal pa sa buhay ng isang karaniwang tao, at habang nakikita ko si Tyrus na nakikipagngisihan kay Cindy sa gitna ng bulwagan, alam ko na may isang bagyong darating. Hindi ko akalain na sa harap ng lahat, sa gitna ng kislap ng mga ilaw at tunog ng tawanan, ay doon ko mararanasan ang pinakamatinding hapdi. Isang pagkakamali lamang, isang pagkatisod ko habang dala ang isang basong alak na tumalsik sa mamahaling bestida ni Cindy. At ang lahat ay nagbago. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Hindi ito galing sa biyanan ko, kundi mula sa lalaking ipinangako kong mamahalin hanggang sa huling hininga ko. Ang tunay na sakit ay hindi ang hapdi sa aking balat, kundi ang makitang nakatutok ang lahat ng cellphone ng mga bisita sa akin. Kinukunan ng aking kahihiyan habang ako ay nakasubsob sa sahig sa paanan ng aking asawa at ng kanyang kabit. Wala kang kwenta. Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, puro malas ang dinala mo. Sigaw ni Tyrus. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon, kasabay ng palahaw ni Benben na tumakbo palapit sa akin. Naramdaman ko ang malapot na dugo na lumalabas sa gilid ng aking labi. Tumingin ako sa itaas, hindi sa kanila, kundi sa malawak na langit na natatakpan ng bubong ng mansyong naging bilangguan ko. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ganito na lang ba ang katapusan ng aking pagtitiis? O ito na ang simula ng pagguho ng mundo nilang itinayo sa ibabaw ng aking mga luha? Hindi pa humuhupa ang hapdi sa aking pisngi. Ngunit ang mas matinding kirot ay ang paulit-ulit na tunog ng aking sariling boses sa loob ng silid-aklatan. Nakatayo ako sa labas ng pinto. Nanginginig ang buong katawan habang naririnig ang tawanan ni Tyrus at ng kanyang ina. Pinapanood nila ang bidyong mabilis na kumakalat sa internet. Ang bidyo kung saan ako ay nakasubsob sa sahig, umiiyak, at tila isang basahang itinapon sa gilid. Tingnan mo, Tyrus, ang galing ng anggulo rito. Mukhang-mukha siyang martir na aso, sabi ni Doña Esmeralda habang humahalakhak. Walang bakas ng hiya sa kanyang boses, tanging panunuya lamang para sa babaeng naglingkod sa kanya ng 7 taon. Hayaan mo siya, ma. Mas mabuti ngang kumalat iyan para malaman ng lahat na wala siyang karapatang magmalaki sa pamilyang ito. Pero kailangang kumilos tayo. Nagagalit ang mga investors dahil sa iskandalong ito. Sinasabi nilang, tayo ang masama. Madiing sagot ni Tyrus. Maririnig ang kalansing ng baso ng alak. Isang tunog na dati ay nagpapagaan ng loob ko. Pero ngayon ay tila hudyat ng aking kamatayan. Biglang bumukas ang pinto. Nanliit ang mga mata ni Tyrus nang makita akong nakatayo roon. Yakap-yakap ang natatakot na si Benben. Ang aking anak ay nakabaon ang muka sa aking hita. Ang maliliit niyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking kupas na palda. Ano pang ginagawa mo rito? Hindi ba malinaw ang sinabi ko kanina? Singal ni Tyrus. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang niya ay tila pagyanig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Tyrus, gabi na. Umuulan sa labas. Saan mo kami gustong pumunta ni Benben? Halos hindi ko na makilala ang sarili kong boses. Puno ito ng pakiusap, puno ng huling hibla ng pag-asang baka. Kahit kaunti, ay may natitira pang tao sa loob ng kanyang dibdib. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Esmeralda. Tumayo siya mula sa kanyang mamahaling upuan. Ang kanyang mga alahas ay tila nanunukso sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Huwag kang magmalinis, Denise. Ikaw ang gumawa ng eksenang ito. Ikaw ang nagpahiya sa amin sa harap ng mga kaibigan namin. Ngayon, panindigan mo ang pagiging pulubi mo. Walang babala. Kinuha ni Tyrus ang aking lumang bag na nakapatong sa gilid ng hagdanan. Binuksan niya ito at ibinuhos ang lahat ng laman sa sahig.
Ang mga lumang damit ni Benben, ang mga barya mula sa nabasag kong alkansiya, at ang kaisa-isang litrato ng aking ina na itinago ko sa loob ng maraming taon. Lumayas kayo. Ngayon din. Malamig na utos ni Tyrus. Hinila niya ako sa braso patungo sa malaking pinto ng mansyon. Hindi ko alintana ang sakit ng kanyang pagkakahawak. Ang tanging iniisip ko ay si Benben, na ngayon ay napapalahaw na ng yak. Ang tunog ng pagbagsak ng mabigat na pinto ng mansyon ay naging huling tuldok sa aking buhay bilang isang asawa. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa aking pagdadalamhati. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas. Ang bawat patak nito ay tila hagupit ng latigo sa aking balat. Ang lamig ay mabilis na nanunuot sa aking mga buto, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Naglakad kami sa gitna ng kadiliman. Binuhat ko si Benben. Pilit siyang ikinukubli sa ilalim ng aking manipis na jacket para hindi siya masyadong mabasa. Ang amoy ng basang kalsada at ang tunog ng rumagasang tubig sa kanal ang tanging kasama namin sa bawat hakbang. Huminto kami sa isang maliit na hintayan ng bus, isang lugar na gawa sa kalawangin na yero na halos hindi kami maprotektahan sa hangin. Naupo ako sa sementadong bangko. Ang aking mga paa ay putika na at nanginginig. Tumingin ako kay Benben na ngayon ay nakatulog na sa aking kandungan dahil sa pagod at gutom. Ang kanyang maliit na dibdib ay humihinga ng mababaw, isang paalala na ako ang tanging mayroon siya sa mundong ito. Patawad anak, patawad kung ito lang ang maibibigay ni nanay sa iyo. Bulong ko sa hangin. Ang aking mga luha ay humahalo sa tubig ulan na tumutulo mula sa butas na yero. Naisip ko ang aking ama, si Don Vicente. Naalala ko ang kanyang huling sinabi sa akin 7 taon na ang nakalilipas bago ko siya tinalikuran para kay Tyrus. Denise, ang ginto ay nananatiling ginto kahit ibaon mo pa sa putik. Pero tandaan mo, darating ang araw na mapapagod ka ring maging putik. Tama ka, Papa. Napagod na ako. Ubos na ako. Inubos ko ang aking sarili para sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa isang pusong tapat. Sa bawat panginginig ng aking katawan sa ginaw, isang panibagong lakas ang unti-unting nabubuo sa aking kalooban. Ang Denise na sumasamba kay Tyrus ay namatay na sa ulan ngayong gabi. Ang natitira na lamang ay isang inang handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Biglang nahawi ang dilim ng gabi ng 2 matitinding liwanag mula sa isang sasakyang paparating. Ang tunog ng makina nito ay hindi gaya ng mga karaniwang sasakyang dumadaan dito. Ito ay tahimik, swabe, at may awtoridad. Isang itim na Rolls-Royce ang dahan-dahang huminto sa tapat ng aming hintayan. Ang pagsabog ng tubig mula sa gulong nito ay tumigil bago pa man kami mabasa. Bumukas ang pinto sa likuran at isang bulto ng lalaki ang lumabas. Bitbit ang isang malaking itim na payong. Ang bawat hakbang niya sa gitna ng baha ay tila isang martsa ng isang hari. Nanlabo ang aking paningin dahil sa ulan at pagod. Pero hindi ko malilimutan ang tindig na yon. Isang tindig na 7 taon kong hindi nakita, pero habang buhay kong dadalhin sa aking alaala. Ang bawat patak ng ulan sa semento ay tila tunog ng pagkabasag ng aking pangarap. Ngunit ang mga hakbang na papalapit sa amin ay may dalang kakaibang ritmo. Isang ritmo ng kapangyarihan na matagal ko nang kinalimutan. Huminto ang sapatos na gawa sa mamahaling balat sa tapat ng aking putikan na mga paa. Tumingala ako at sa ilalim ng malaking itim na papayong, nakita ko ang mukhang palaging nasa aking mga panaginip tuwing ako ay naghahanap ng kalinga. Denise, ang mahinang tawag niya. Ang boses na yon, bagaman may edad na, ay puno pa rin ng awtoridad na kayang magpabagsak ng mga korporasyon. Ngunit ngayon ay nanginginig ito sa hapdi. Papa, ang tanging lumabas sa aking nanginginig na labi. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ang lahat ng sakit,
Ang lahat ng pagtitiis sa loob ng 7 taon ay biglang bumuhos kasabay ng ulan. Napahagulgol ako habang yakap pa rin ang tulog na si Benben. Hindi alintana ni Don Vicente ang kanyang mamahaling Amerikana. Lumuhod siya sa basang semento ng hintayan ng bus at niyakap kaming dalawa ng kanyang apo. Ang init ng kanyang katawan ay tila isang kumot na bumabalot sa aking naninigas na kaluluwa. Ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango, isang timpla ng tabako at mamahaling kahoy ang nagpaalala sa akin kung sino talaga ako bago ko piniling maging alipin ng pag-ibig. Patawad, Papa. Patawad dahil hindi ako nakinig sa inyo. Bulong ko sa gitna ng aking mga hikbi. Tahana, anak. Narito na ang Papa. Hindi ka na muling mababasa ng ulan. Hindi na muling may hahawak sa iyo ng may pambabastos. Madiin niyang sagot. Inalalayan niya kaming tumayo. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng Rolls Royce at ang liwanag mula sa loob nito ay tila isang pintuan patungo sa ibang mundo. Pagpasok namin sa loob, ang katahimikan ay tila isang himala. Wala na ang hagupit ng hangin. Wala na ang ingay ng lungsod na kumukutya sa aking kahirapan. Ang upuang gawa sa malambot na balat ay tila yumayakap sa aking pagal na katawan. Ang heater ng sasakyan ay dahan-dahang nagpapatuyo sa aking basang damit. At ang bango ng loob ng sasakyan ay malayo sa amoy ng bawang at pawis na ipinamukha sa akin ni Tyrus. Tiningnan ni Don Vicente si Benben na mahimbing pa ring natutulog. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang apo at nakita ko ang pagtiim ng kanyang bagang. Alam ko ang ibig sabihin yon. Galit ang aking ama. Isang galit na mas matindi pa sa anumang bagyong dumaan sa aming buhay. Napanood ko ang video, Denise. Napanood ko kung paano kanya saktan sa harap ng maraming tao. Wika ni Papa. Ang kanyang boses ay parang maugong na kulog sa loob ng sasakyan. 7 taon kitang hinayaan dahil akala ko ay masaya ka. Akala ko ay pinoprotektahan ka ng lalaking yon. Ngunit nagkamali ako. At hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko dahil doon. Wala kayong kasalanan, Papa. Ako ang pumili nito. Sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang mansyon ng mga gatdula na mabilis naming nilalagpasan. Gusto ko lang patunayan na sapat na ang pag-ibig. Pero tama kayo. Ang pag-ibig na walang respeto ay isa lamang dahan-dahang pagpapakamatay. Humarap sa akin si Papa. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ngayong gabi, tapos na ang buhay mo bilang Denise Gatdula. Simula sa segundong ito, ikaw muli ang nag-iisang tagapagmana ng Valderrama Empire. Ano ang gusto mong gawin ko sa kanila, anak? Sabihin mo lang, at bukas na bukas din ay makikita silang namamalimos sa kalsada. Natahimik ako ng matagal. Naalala ko ang bawat sampal, ang bawat panlalait, at ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Benben. Naisip ko ang mukha ni Tyrus habang nakikipaghalikan kay Cindy at ang ngisi ni Doña Esmeralda habang tinatawag akong basahan. Ayaw ko silang mawala agad, Papa. Simula ko ang aking boses ay naging malamig at matalim na tila isang punyal. Gusto kong panoorin silang unti-unting mabulok. Gusto kong makita nila kung sino ang babaeng tinapakan nila. Gusto kong sa bawat tagumpay ko, maramdaman nila ang bawat sentimo ng kanilang pagbagsak. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Don Vicente. Iyon ang ngiting nagpatayo ng mga gusali at nagpabagsak ng mga kalaban. Iyan ang anak ko. Handa ka na bang magbalik, Denise? Tumingin ako sa reflection ko sa bintana ng sasakyan. Ang aking mukha ay maputla. Ang aking labi ay may sugat pa. Pero ang aking mga mata ay nagliliyab na. Handa na ako, Papa. Hindi na ako tatakbo. Ngayon, ako naman ang maniningil. Ang halimuyak ng lavender at sariwang eucalyptus ang bumati sa akin sa pagpasok namin sa silid. Isang malaking kaibahan sa amoy ng amag at luma naming kwarto sa mansyon ng mga Gatdula.
Dahan-dahang inilatag ng mga kasambahay ang mga bagong tuwalya na kasing lambot ng ulap, habang ang mainit na tubig sa banyong gawa sa purong marmol ay naglalabas ng banayad na usok. Sa loob ng 7 taon, nakalimutan ko na ang pakiramdam ng tunay na ginhawa. Nakalimutan ko na ang pakiramdam ng hindi kailangang magbilang ng bawat butil ng bigas o magtipid sa sabon dahil baka pagalitan ako ni Doña Esmeralda. Ngayon, habang pinapanood ko ang mga kasambahay na mabilis at tahimik na kumikilos para pagsilbihan kami, parang isang masamang panaginip ang lahat ng nangyari kanina sa ulanan. Nanay, tingnan mo. May mainit na gatas at malalaking strawberry rito. Sigaw ni Benben. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa mangha ababang nakatingin sa tray ng pagkain na inihanda para sa kanya. Lumapit ako sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng kuryosidad. Kain ka na, anak. Lahat ng gusto mo, ibibigay ni Lolo. Bulong ko. Nanay, dito na ba tayo titira? Hindi na ba tayo papagalitan ni Lola Esmeralda kapag marami akong kinain? Ang tanong niya na bumasag sa aking puso. Niyakap ko siya ng mahigpit. Dito na tayo, Benben, at hinding-hindi na muling may sisigaw sa'yo. Ang makitang ligtas ang aking anak, kumakain ng walang takot at nakabalot sa pinakamalambot na kumot na parang isang tunay na prinsipe. Ito ang kaligayahang ipinagkait sa amin ng mga gadula sa loob ng mahabang panahon. Matapos naming kumain at makapagpahinga, pumasok ako sa banyo para maligo. Habang dumadaloy ang mainit na tubig sa aking katawan, tila ba hinuhugasan ito ang bawat hapdi ng sampal ni Tyrus at bawat lansa ng mapanirang salita ng kanyang pamilya. Tumingin ako sa malaking salamin. Namamaga pa ang aking pisngi, pero sa likod ng pasaay, nakikita ko na ang dating Denise, ang babaeng may pangarap, ang babaeng matalino, ang babaeng hindi kailanman magpapatalo. Lumabas ako ng banyo na suot ang isang mamahaling silk robe. Naghihintay sa akin si Papa sa balkonahe. May hawak na isang itim na folder. Ang hangin sa labas ay sariwa na pagkatapos ng ulan at ang tanawin ng lungsod mula sa aming mansyon ay tila isang dagat ng mga bituin. Kamusta ang pakiramdam mo, Denise? Tanong ni Papa nang hindi tumitingin sa akin. Alam kong pinipigil lang niya ang kanyang galit para hindi ako madagdagan ng alalahanin. Parang ngayon lang ako muling nakahinga, Papa. Tapat kong sagot. Ibinigay ni Papa sa akin ang folder. Gusto kong tingnan mo ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa kita pinipilit na bumalik sa opisina agad. Pero alam kong kailangan mo itong malaman. Binuksan ko ang folder. Naglalaman ito ng mga lihim na ulat sa pananalapi ng Gadula Holdings. Nanlaki ang aking mga mata sa aking nabasa. Sa likod ng kanilang marangyang pamumuhay, ang kanilang kumpanya ay unti-unti na palang kinakain ng utang. Ang kanilang mga warehouse ay walang laman at ang kanilang mga stock ay mabilis na bumabagsak. Kailangan nila ng investor, Papa. Isang malaking investor para hindi sila tuluyang mabangkarote. Sabi ko, ang aking tinig ay puno ng kalkulasyon. Tama ka. Tumango si Papa. At alam mo ba kung kanino sila lumapit para sa tulong? Sa Valderrama Global. Sa akin, Denise, hindi nila alam na ang kumpanyang sinasamba nila ay pag-aari ng pamilyang itinapon nila sa kalsada. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking dibdib. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng paglalaro. Habang ako ay nagdurusa sa ilalim ng kanilang bubong, naghahanap na pala sila ng paraan para makalapit sa kapangyarihan ng aking ama. Ano ang plano mo, Papa? Tanong ko. Ang desisyon ay nasa iyo, anak. Maari ko silang tanggihan ngayon din at hayaan silang mabulok sa utang. O maari nating tanggapin ang kanilang alok sa sarili nating mga kondisyon, sagot ni Papa habang nakatingin sa malayo. Tinitigan ko ang pangalan ni Tyrus sa dokumento. Siya ang CEO, ang taong nag-aakala na siya ang hari ng mundo habang ang kanyang trono ay gawa lamang sa baraha. Huwag natin silang tanggihan, Papa.
Madiin kong sabi. Ipadama natin sa kanila na may pag-asa pa sila. Ipaamoy natin sa kanila ang bango ng pera bago natin ito bawiin ng buo. Gusto kong makita ang mukha ni Tyrus kapag nalaman niyang ang tanging taong makakapagligtas sa kanya ay ang babaeng tinawag niyang basura. Isang maugong na tunog ng kidlat ang narinig sa malayo. Tila sumasang-ayon sa aking balak. Ngunit sa gitna ng aking plano, isang bagay ang napansin ko sa huling pahina ng report. Isang malaking halaga ng pera ang inilabas mula sa pondo ng mga gatdula nitong nakaraang linggo lamang. Isang halagang sapat na para makabili ng isang mamahaling penthouse. Saan dinala ni Tyrus ang perang iyon, gayong malapit na silang maubusan? At sino ang taong tumanggap ng lihim na transaksyong ito? Tumitig ako sa malaking salamin na nasa harap ko. Ang babaeng nakikita ko ay parang isang estranghero. Ang aking buhok na dati ay mahaba at laging nakatali dahil sa rami ng gawaing bahay, ngayon ay maikli na at maingat na hinubog para bumagay sa aking mukha. Ang bawat hibla ng buhok na nalalaglag sa sahig kanina ay tila mga kadenang kumakawala sa aking leeg. Sa bawat paggunting, nararamdaman ko ang paggaan ng aking kalooban. Ang Denise na laging nakayuko at takot magsalita ay dahan-dahang naglalaho, kasabay ng mga dumi at pagod na pilit kong binura sa aking balat. Hinawakan ko ang tela ng aking suot na itim na Amerikana. Ito ay gawa sa pinakamahal na seda, malamig sa balat at nagbibigay ng kakaibang bigat sa aking tindig. Hindi na ako ang babaeng amoy bawang at pawis. Ngayon, amoy tagumpay na ako. Isang timpla ng mamahaling pabango at determinasyon. Ngunit sa likod ng marangyang anyo, ang mga pasa sa aking katawan ay nananatiling saksi sa lahat ng aking pinagdaanan. Hindi ko ito itinatago sa aking isipan, bagkus ay ginagawa ko itong baluti. Handa na ang silid pulungan, Madam Denise. Wika ni Marco, ang aking bagong sekretarya na ipinagkatiwala ni Papa sa akin. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng respeto. Isang respeto na 7 taon kong hindi naramdaman mula sa kahit sinong lalaki. Tumayo ako ng tuwid. Ang tunog ng aking sapatos sa makintab na sahig ng opisina ay tila isang martsa ng digmaan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagtibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Sa loob ng silid na yon, tatalakayin namin ang tadhana ng Gatdula Holdings. Sila ay humihingi ng tulong sa isang hindi kilalang investor na nagngangalang Chairman D. Hindi nila alam na ang D na yon ay ang babaeng minsan nilang itinaboy sa ulanan. Gusto kong higpitan ang lahat ng kondisyon. Panimula ko nang maupo ako sa gitna ng mahabang lamesa. Gusto ko na ang bawat pautang na ibibigay natin sa kanila ay may katumbas na kontrol sa kanilang mga ari-arian. Sa oras na magkamali sila ng kahit 1 sentimo, kukunin natin ang lahat. Binuksan ko ang mga dokumento sa harap ko. Ang bawat numero ay tila mga sandata na gagamitin ko laban sa kanila. Alam ko ang bawat kahinaan nila. Alam ko kung saan sila naglulustay ng pera dahil ako ang dating nag-aayos ng kanilang mga resibo habang sila ay nagpapakasasa sa karangyaan. Ang kanilang kayabangan ang magiging mitya ng kanilang sariling pagsabog. Sa gitna ng aming pagpupulong, napatingin ako sa labas ng bintana. Mula sa 50 palapag ng Valderrama Tower, nakikita ko ang maliit na mundo sa ibaba. Nakita ko si Ben na naglalaro sa hardin ng mansyon kasama ang mga tagapagbantay. Nakita ko ang kanyang masayang tawa na hindi na kailangang supilin. Ang mapagtanto na sa loob lamang ng ilang araw, nagawa kong ibalik ang liwanag sa mga mata ng aking anak. Ang lahat ng pagod sa pag-aaral ng mga komplikadong transaksyon ay napapawi tuwing nakikita ko siyang ligtas. Ngunit ang katahimikan ng aking isip ay biglang nabasag nang mag-vibrate ang aking telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Sa pag-aakalang isa itong mahalagang tawag para sa negosyo, binuksan ko ang mensahe. Huwag mong akalain na nakatakas ka na, Denise.
Alam ko kung nasaan ka. Akala mo ba ay hahayaan kita na ilayo sa akin ang anak ko? Wala kang pera, wala kang kapangyarihan. Isang tawag ko lang sa mga abogado ko at kukunin ko si Benben sa'yo. Isusuka ka ng korte dahil isa kang pabayang ina na walang maipapakain sa anak niya. Maghanda ka dahil kukunin ko ang lahat ng mahahalaga sa'yo. Ang boses ni Tyrus ay tila umaalingaw-ngaw sa aking ulo habang binabasa ko ang bawat salita. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot. Hanggang ngayon, inaakala pa rin niya na ako ang mahinang Denise na madaling takutin. Hindi niya alam na ang babaeng binabantaan niya ay may kakayahang bilhin ang lahat ng abogadong kilala niya sa isang kumpas lang ng kamay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi. Tiningnan ko si Marco na naghihintay sa aking utos. Marco, ihanda mo ang ating mga legal team at pakisabi sa mga gatdula. Tanggap na natin ang paunang negosasyon para sa kanilang investment. Gusto ko silang makaharap sa lalong madaling panahon. Tumalikod ako at muling tumingin sa malawak na lungsod. Ang banta ni Tyrus ay tila isang mitya na nagliyab sa aking kalooban. Hindi mo lang alam, Tyrus, na sa bawat salitang binitawan mo, lalong bumibilis ang pagdating ng iyong huling sandali. Tyrus, siguraduhin mong makuha natin ang pirma ng chairman na yan. This is our only chance to save the company. Ayaw kong bumalik sa pagiging mahirap. Narinig ko ang boses ni Doña Esmeralda mula sa intercom ng aking opisina. Nakatayo sila ngayon sa lobby ng Valderrama Tower. Tinitingala ang matatayog na poste at ang mga kristal na dekorasyon na tila mga bituin sa gitna ng sikat ng araw. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabalisa, isang tunog na hindi ko akalaing maririnig ko. Mula sa isang babaeng dati ay akala mo kung sinong reyna, kung manlait. Nakasandal ako sa aking upuan. Pinapanood sila sa monitor ng aking security camera. Suot ni Tyrus ang kanyang pinakamahal na Amerikana. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang mapagmataas na mukha. Habang si Cindy naman ay abala sa pag-aayos ng kanyang kolorete, tila ba naghahanda siyang akitin ang sinumang chairman na haharap sa kanila. Don't worry, Ma. I know how to handle these people. Pera lang ang kailangan nila. At ibibigay natin ang lahat ng kailangan nilang garantiya. Kampanteng sagot ni Tyrus, sabay ayos ng kanyang mamahaling relo. Ang relong binili niya gamit ang perang dapat ay pampaopera ni Benben noon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang bawat salita nila ay tila mga dagdag na panggatong sa apoy na naglalagablab sa aking dibdib. Hinawakan ko ang isang maliit na sapatos ni Benben na nasa ibabaw ng aking lamesa. Ang sapatos na butas na at kupas na kinuha ko bago kami lumaya sa mansyon. Ang mapagtanto na habang hawak ko ang simbolo ng aming kahirapan, hawak ko rin ang lubid na unti-unting sasakal sa kanilang kasakiman. Pumasok si Marco sa aking silid. Nasa labas na po sila, Madam. Handa na ba kayong harapin sila? Hindi muna, Marco. Iling ko. Gusto kong ikaw ang humarap. Ibigay mo sa kanila ang kontratang inihanda natin. Siguraduhin mong mababasa nila ang lahat ng mga kondisyon, lalo na ang tungkol sa pagsuko ng lahat ng kanilang ari-arian bilang kolateral. Lumabas si Marco at nagtungo sa silid pulungan. Mula sa aking kinalalagyan, nakikita ko ang bawat reaksyon nila. Nang ilapag ni Marco ang makapal na dokumento, nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Tyrus. Ano ito? Lahat ng shares ng pamilya Gatula? Maging ang mansyon at ang aming mga personal na sasakyan? Reklamo ni Tyrus. Ang kanyang boses ay tumaas ng ilang oktaba dahil sa gulat. Ito ang tanging paraan para maibigay ng aming chairman ang 5 bilyong piso na kailangan nyo. Malamig na tugon ni Marco. Ang aming chairman ay hindi nagbibigay ng tulong ng walang kasiguruhan. Kung hindi nyo kayang sumugal, maaari na kayong lumabas. Nagkatinginan si Tyrus at ang kanyang ina.
Nakita ko ang takot at pag-aalinlangan sa kanilang mga mata, ngunit mas matindi ang kislap ng kasakiman sa mukha ni Doña Esmeralda. Pirman mo na, Tyrus. Kapag nakuha natin ang pera, madali nating mababawi ang lahat. Huwag kang tanga. Mawawala ang lahat sa atin kapag hindi tayo nakakuha ng investor ngayon. Bulong ni Doña Esmeralda. Sapat na para marinig ng aking sensitibong mikropono. Dahan-dahang kinuha ni Tyrus ang panulat. Ang tunog ng dulo ng ballpen na tumatama sa papel ay tila musika sa aking pandinig. Ang bawat pirma niya sa bawat pahina ay tila mga pako na itinatanim sa kabaong ng kanilang karangyaan. Hindi nila alam na ang bawat letrang isinusulat niya ay ang paglipat ng bawat piraso ng kanilang buhay sa aking mga kamay. Pagkatapos ng ilang minuto, inabot ni Tyrus ang folder kay Marco nang may nanginginig na kamay. Aasahan namin ang pagpasok ng pondo bukas ng umaga. Makakaasa kayo, sagot ni Marco bago tumalikod. Nang makalabas sila ng silid, nakita ko ang kanilang pagdiriwang. Nagyakap si Tyrus at Cindy habang si Doña Esmeralda ay tila nakahinga ng maluwag. Inisip nila na naligtas na sila. Inisip nila na nauto nila ang chairman ng Valderrama Global. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aming legal department. Iproseso ang lahat ng mga dokumento. Gusto ko, bago matapos ang linggong ito, lahat ng nakapangalan sa kanila ay mapupunta na sa pangalan ko. At ihanda nyo ang eviction notice para sa mansyon. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Pinapanood ang maliit na figura ni Tyrus na lumalabas ng gusali. Ngunit sa kalagitnaan ng aking tagumpay, may napansin akong hindi pamilyar. Isang itim na van ang nakabuntot sa sasakyan ni Tyrus. At sa loob ng van na yon, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Ang mukha ng lalaking matagal nang nawawala sa buhay ko. Ang lalaking nakakaalam ng aking tunay na lihim bago ko pa makilala si Tyrus. Sino ang lalaking ito? At bakit niya sinusundan ang mga gatdula? Hindi mo alam kung ilang gabi akong nakatitig sa pintuan, naghihintay na bumalik ang munting prinsesa ko, kahit alam kong galit ka sa akin. Ang boses ni Papa ay gariit, tila isang luma at kalawanging kwerdas ng gitara na pilit pinatutunog. Nakaupo kami sa kanyang pribadong aklatan. Ang silid na dati ay kinatatakutan ko dahil sa rami ng mga seryosong desisyong ginagawa rito. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman ko ay ang init ng pagsisisi na dumadaloy sa aking mga ugat. Inabot niya sa akin ang isang lumang album. Sa loob nito ay hindi mga larawan ng aming bakasyon, kundi mga ginupit na balita, mga ulat mula sa mga pribadong investigador, at mga malalabo ngunit pamilyar na litrato. Nakita ko ang sarili ko habang namamalengke sa ilalim ng tirik na araw, bit-bit ang mabibigat na plastik. Nakita ko si Benben habang naglalaro sa isang maruming palaruan. Nakita ko ang bawat paghihirap na pinagdaanan ko sa loob ng 7 taon. Sinundan niyo po ako? Tanong ko. Ang aking tinig ay halos pabulong na dahil sa bigat ng emosyon. Mula sa malayo, Denise, gusto kitang bawiin. Gusto kong pasabugin ang mansyon ng mga gatdula sa oras na makita kitang umiiyak. Wika ni Papa habang ang kanyang mga mata ay nanunubig. Pero alam ko ang tigas ng ulo mo. Alam kong kailangan mong maramdaman ang bawat sugat para matauhan ka. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Ang hayaan kang masaktan. Humagulgol ako at isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Ang mapagtanto na sa kabila ng aking pagre-rebelde at pagtalikod sa aming yaman, hinding-hindi ako binitawan ng aking ama. Ang bawat hakbang ko sa putikan ay sinasabayan niya sa anino, tinitiyak na hindi ako tuluyang malulunod. Ang kanyang pag-ibig ay hindi pala nakakasakal, kundi isang matibay na lambat na sasalo sa akin sa oras ng aking pagbagsak. Patawad, Papa. Akala ko noon ay sapat na ang pag-ibig ni Tyrus para talikuran ang lahat. Akala ko ay bayani siya, pero isa lamang pala siyang mapagpanggap na halimaw.
sabi ko habang pinapahid ang aking mga luha. Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Ang mahalaga ay narito ka na. At ang lahat ng luhang pumatak sa mga pahinang ito, itinuro niya ang album, ay magiging mitya ng kanilang pagkasunog. Tumayo si Papa at lumakad patungo sa bintana. Ang kanyang tindig ay muling bumalik sa pagiging isang matigas na negosyante. Nabalitaan ko ang tungkol sa lalaking sumusunod sa mga gatdula. Hindi ko siya tauhan, Denise, at hindi rin siya tauhan ng mga gatdula. Mukhang may isa pang multo mula sa nakaraan mo ang nagbabalik. Kumaba ang aking dibdib. Sino pa ba ang nakakaalam ng aking lihim? Bago ko makilala si Tyrus, may isang lalaking nagtangkaring makuha ang aking puso sa pamamagitan ng pananakot at kapangyarihan. Ngunit hindi ko muna yon inisip. Ang focus ko ngayon ay ang darating na araw ng paniningil. Kinabukasan, nagpasya akong lumabas para mabilhan ng mga bagong gamit si Benben. Suot ko ang isang malaking itim na salamin at isang simpleng damit, ngunit ang aura ko ay malayo na sa dating Denise. Habang naglalakad ako sa isang mamahaling mall na pag-aari rin ng aming pamilya, nakita ko si Tyrus. Nasa loob siya ng isang butik, kasama si Cindy. Mukhang masaya sila. Tumatawa habang namimili ng mga damit na gagamitin daw nila sa tagumpay ng kanilang kumpanya. Nagtama ang aming paningin nang lumabas siya ng pinto. Tumigil ang mundo ko ng ilang segundo. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Pinakatitigan niya ako. Tila sinusubukang hanapin ang pamilyar na mukha sa likod ng aking eleganteng tindig. Ngunit ang aura ng kapangyarihan at ang lamig ng aking mga mata ay tila naging pader na hindi niya kayang buwagin. "Excuse me, do I know you?" Tanong ni Tyrus. Ang kanyang boses ay may halong paghanga at kuryosidad, malayo sa mapang-alipustang tono na ginagamit niya sa akin noon. Hindi niya ako nakilala. Hindi niya nakilala ang babaeng sinampal niya nung isang gabi. Isang malamig na ngiti lamang ang itinugon ko. Hindi ako nagsalita. Humakbang ako palayo. Ang bawat tunog ng aking takong sa marmol na sahig ay tila isang babala. Mula sa likuran, narinig ko si Cindy. "Sino yun, babe? Nakita mo ba ang suot niyang relo? Limited edition yun, ah. Baka isa sa mga bigatin dito." "Hindi ko alam," sagot ni Tyrus. Ang boses niya ay puno ng pagtataka. Pero parang nakita ko na siya sa panaginip ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad ng hindi lumilingon. Ang sakit na naramdaman ko noon ay napalitan ng isang nakakakilabot na kasiyahan. Kung sa panaginip mo ay nakita mo na ako, Tyrus, maghanda ka. Dahil ang susunod nating pagkikita ay ang simula ng iyong pinakamatinding bangungot. Isang tawag mula sa security team ni Papa ang nagpatigil sa mundo ko. Habang nasa gitna ako ng isang mahalagang pulong tungkol sa pagbawi ng mga lupain ng mga gatdula, bawat salita ng gwardiya sa kabilang linya ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking pagkatao. Sinubukan nilang kunin si Benben mula sa kanyang paaralan. Sinubukan nilang agawin ang kaisa-isang liwanag na natitira sa akin. Hindi ko na tinapos ang pulong. Mabilis akong naglakad patungo sa parking lot. Ang tunog ng aking sapatos sa sahig ay tila mabilis na pintig ng isang pusong handang pumatay para sa kanyang anak. Pagdating ko sa presinto, bumandera sa akin ang mukha ni Doña Esmeralda na kasalukuyang nakikipagsigawan sa mga pulis habang si Tyrus ay nakatayo sa gilid, tila balisa at hindi mapakali. Karapatan ko ito. Apo ko ang batang iyon. Ninanakaw ng nanay niya ang bata sa amin. Isang pulubi lang ang babaeng iyon. Wala siyang kakayahang palakihin ang apo ko. Ang boses ng aking biyenan ay umaalingingaw-ngaw sa loob ng malamig at sementadong silid, puno ng puot at kawalan ng hiya. Nang makita ko si Benben na nakaupo sa isang sulok, yakap ang kanyang maliit na bag at nanginginig ang mga balikat, doon ako tuluyang nagliyab. Nilampasan ko ang mga gwardiya at agad na binuhat ang aking anak. Ang init ng kanyang maliliit na bisig na yumakap sa aking leeg ang naging isang paalala na kahit gaano katayog ang aking narating sa mundo ng negosyo,
Ako pa rin ang kanyang nanay, ang kanyang tanging kanlungan. Hinaplos ko ang kanyang buhok, tinitiyak na walang kahit isang gasgas sa kanyang balat, habang ang aking luha ay pilit kong pinipigil sa harap ng aking mga kaaway. Sino ka ba sa akala mo? Bakit mo dinadala ang apo ko sa kung saan-saan? Sigaw ni Doña Esmeralda nang mapansin niya ang aking pagdating. Suot ko pa rin ang aking malaking itim na salamin at isang mamahaling itim na trench coat na halos tumatakip sa aking buong pagkatao. Ang aking muka ay bahagyang natatakpan ng anino mula sa aking sombrero. Dahan-dahan akong humarap sa kanila, hindi ako nagsalita agad. Hinayaan ko ang katahimikan na maging isang mabigat na pasanin sa kanilang mga balikat. Ang amoy ng luma at maruming presinto ay tila naging isang korte kung saan ako ang nakaupo bilang hukom. Ang bata ay mananatili sa akin. Ang aking boses ay mababa, malamig, at puno ng panganib. At sa susunod na lumapit kayo sa paaralan niya, sisiguraduhin kong hindi lang rehas ang kakaharapin nyo. Dudurugin ko ang anumang natitirang dangal nyo sa harap ng buong bansa. Natigilan si Tyrus. Lumapit siya ng bahagya. Pilit na sinisilip ang aking muka sa likod ng salamin. Bakit? Bakit parang pamilyar ang boses mo? Sino ka ba talaga? Ano ang kinalaman mo kay Denise? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi. Bagaman hindi niya ito nakikita ng malinaw. Ang kanyang takot ay tila isang masarap na alak na dahan-dahan kong nilalasap. Ang dating mapangaping asawa ay ngayon ay tila isang maliit na bata na naliligaw sa dilim, natatakot sa awtoridad na hindi niya maunawaan. Hindi na mahalaga kung sino ako, Tyrus. Wika ko habang dahan-dahang inaayos ang kumot ni Benben. Ang mahalaga ay ito. Ang chairman ng Balderrama Global ay hindi natutuwa sa mga taong nanggugulo sa kanyang pamilya. Isang galaw mo pa, at sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay wala na kayong matitirhan. Iniwan ko silang nakatulala sa gitna ng presinto. Habang papalabas ako, narinig ko ang mahinang bulong ni Tyrus na tila nanginginig sa takot. Hindi maari. Hindi siya si Denise. Si Denise ay isang basahan lang. Pero bakit? Bakit ako natatakot sa kanya? Sumakay ako sa aking sasakyan at naramdaman ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang panganib ay hindi pa tapos. Sa aking pag-alis, napansin ko ang isang anino sa labas ng presinto, ang lalaking may itim na van na nakita ko nung isang araw. Nakatingin siya sa akin at sa pagkakataong ito, hindi lang siya nakasunod sa mga gatdula. Mukhang ako na ang kanyang pakay. Tumitig ako sa malawak na salamin na bumabalot sa buong dingding ng aking silid-bihisan. Ang liwanag mula sa mga kristal na bumbilya ay tila humahalik sa aking balat. Ngunit ang aking pansin ay nakatuon sa isang maliit at kupas na peklat sa aking balikat. Isang alaala ng gabing itinulak ako ni Tyrus sa kanto ng lamesa dahil lamang sa sunog na sinaing. Sa loob ng maraming taon, ginamit ko ang makapal at murang concealer para itago ang mga bakas na ito. Ngunit ngayon, habang hinahaplos ko ang magaspang na bahagi ng aking balat, hindi nahiya ang nararamdaman ko. Ito na ang aking baluti. Patawad, Denise? Bulong ko sa aking sariling refleksyon. Patawad dahil hinayaan kitang masaktan ng ganoon katagal. Patawad dahil inakala ko na ang pagtitiis ay tanda ng katapatan. Ang sandali ng pakikipagkasundo sa aking nakaraan. Sa bawat haplos ko sa aking mukha, nararamdaman ko ang paglaya. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang martir ng gatdula. Siya na ang babaeng handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ang lamig ng mga diamanteng nakapalibot sa aking leeg ay tila isang paalala na ang tunay na ningning ay hindi nanggagaling sa panlabas na anyo, kundi sa apoy na muling nagliyab sa loob ng aking dibdib. Pumasok si Marco bitbit ang isang eleganteng itim na sobre na may tatak na ginto. Madam, narito na po ang pinal na listahan ng mga bisita para sa charity gala bukas ng gabi. Naipadala na rin po ang mga imbitasyon sa pamilya Gatdula.
Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Anong klaseng imbitasyon ang natanggap nila, Marco? Gaya ng iniutos niyo, madam. Ang imbitasyon nila ay para sa general admission lamang. Nakapwesto sila sa pinakamalayong lamesa malapit sa kusina at kailangan nilang dumaan sa mahigpit na security check na magpaparamdam sa kanila na hindi sila kabilang sa mga piling bisita. Sagot ni Marco nang may bahagyang pagngisi. Mabuti, tumango ako. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng pagiging isang estranghero. Sa mundong pilit nilang inaabot, gusto kong makita nila ang karangyaan mula sa malayo, habang ang kanilang sariling mundo ay unti-unti nang naglalaho. Binuksan ko ang bintana ng aking balkonahe. Ang hangin ng gabi ay malamig at amoy ulan, ngunit hindi na ako nanginginig. Napansin ko muli ang itim na van na nakaparada sa tapat ng aming mansyon. Ang lalaking laging nakasubaybay sa akin ay nakasandal sa gilid nito, tila naghihintay ng isang senyales. Sa pagkakataong ito, hindi na ako natakot. Sino ka man, anuman ang kailangan mo, maghanda ka. Dahil pagkatapos ng bukas, wala nang magiging lihim sa buhay ko. Kinuha ko ang aking panulat at nilagdaan ang huling dokumento. Ang utos na ilathala ang video ng aking kahihiyan sa gitna ng programa ng gala. Gagamitin ko ang sarili kong sugat para wakasan ang kanilang kasamaan. Ang bawat luhang pumatak sa sahig ng mansyon ng mga gatdula ay magiging mitya ng isang pagsabog na yayanig sa buong bansa. Humarap muli ako sa salamin. Ang aking mga mata ay nagliliyab na sa determinasyon. Bukas, sa harap ng lahat, huhubarin ko ang maskara ng misteryosong chairman. Bukas, sisiguraduhin kong ang pangalang Denise Valderrama ay magiging huling salitang mabibigkas ni na Tyrus bago sila tuluyang malunod sa sarili nilang dumi. Ngunit sa gitna ng aking paghahanda, isang lumang litrato ang nalaglag mula sa aking folder. Litrato ito ng isang lalaking may magandang ngiti. Suot ang isang uniforme ng sundalo, ang lalaking minahal ko bago ko pa nakilala ang impyerno sa kamay ni Tyrus. Bakit ngayon pa siya nagpapakita sa aking alaala? At bakit ang kanyang mga mata ay kamukhang-kamukha ng lalaking nasa loob ng itim na van? Huwag niyo akong hawakan? Alam niyo ba kung sino ang kausap niyo? Kami ang pamilya Gatdula. Isang tawag ko lang sa chairman niyo, mawawalan kayo ng trabaho. Ang boses ni Doña Esmeralda ay pumailan lang sa malawak na lobby ng Manila Grand Ballroom, puno ng desperation at huwad na kapangyarihan. Nakatayo ako sa itaas ng mezzanine, nakakubli sa likod ng makapal na kortinang balusot, habang pinapanood ang aking biyenan na pilit na nakikipag-argumento sa mga gwardiya. Suot niya ang kanyang pinakaagarang gown na puno ng kumikinang na beads, ngunit sa ilalim ng matitinding ilaw ng chandelier, halatang luma na ito at may mga bahaging tastas na ang tahi. Pasensya na po, madam, pero ang inyong imbitasyon ay para lamang sa general admission area. Hindi po kayo maaring pumasok sa VIP lounge. Malamig na tugon ng gwardiya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, tila isang pader na hindi matitibag ng kahit anong mura o sigaw. Tinitigan ko si Tyrus na nakatayo sa likod ng kanyang ina. Mukha siyang pagod. Ang kanyang mukha ay bahagyang namumutla sa ilalim ng mga anino. Hawak niya ang braso ni Cindy na pilit namang nagtatago sa likod niya. Halatang napapahiya sa atensyong nakukuha nila mula sa ibang mga bisitang nakasuot ng mga tunay na hiyas at mamahaling tela. Ito ang kanilang impyerno, ang mapabilang sa isang mundong hindi na nila kayang tustusan ang maging maliit na tao sa harap ng mga taong dati nilang minamaliit. Ang mapagtanto na ang kapangyarihang ginamit nila para tapakan ako ay isa lamang manipis na telang, madaling mapunit sa oras na mawala ang pera. Habang pinapanood ko silang pinagtitinginan ng mga alta sosyedad na may halong pandidiri at awa, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan sa aking puso. Hindi na ako nagagalit.
Ang tanging nararamdaman ko ay ang lamig ng katarungan na dahan-dahang bumabalot sa buong silid. Marco, simulan na ang programa. Bulong ko sa aking earset. Gusto ko, bago ako bumaba, maramdaman nila ang bawat sentimo ng kanilang pagbagsak. Ang banayad na pagtugtog ng orkestra ay dahan-dahang humina, napalitan ng isang seryosong katahimikan. Ang mga ilaw sa paligid ay unti-unting namatay. Maliban sa isang malaking projector screen sa gitna ng entablado, nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Tyrus nang lumitaw ang unang bahagi ng bidyo. Ang bidyo ng kanyang pag-aamok sa birthday party ni Ben, ang bawat sampal niya sa akin at ang bawat panlalait ni Doña Esmeralda na malinaw na maririnig sa buong ballroom. Ang bulong-bulungan ng mga bisita ay tila isang dumadagundong na alon. Ang kahihiyan ni na Tyrus ay naging pampublikong tontonin. Nakita ko kung paano nanginig ang mga tuhod ni Doña Esmeralda hanggang sa mapaupo siya sa isang tabi, habang si Tyrus ay tila nais maglaho sa kinatatayuan. Ang kanilang mga pangalan, ang kanilang dangal, ay dahan-dahang nilalamon ng katotohanan. Ladies and gentlemen, ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw, puno ng autoridad. Tonight is not just about charity. It is about the restoration of dignity. Please welcome the chairperson of Valderrama Global and the woman who will define the future of our industry, Miss Denise Valderrama. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto sa mezzanine. Humakbang ako palabas. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa marmol na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang pamilya. Suot ko ang isang kulay gintong gown na tila humahablot ng lahat ng liwanag sa silid. Ang aking mukha ay nakataas. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanila. Nakita ko ang mukha ni Tyrus sa ibaba. Ang kanyang labi ay nanginig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na takot at gulat. De Denise? Ang mahinang bulong niya na tila umabot sa aking pandinig kahit sa malayo. Habang naglalakad ako pababa ng hagdan, napansin ko ang isang pamilyar na bulto sa madilim na sulok ng ballroom. Ang lalaking may itim na van. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakatago. Nakasuot siya ng isang uniforme ng mataas na opisyal ng militar at ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa akin, puno ng lungkot at isang lihim na hindi ko pa kayang basahin. Sino ka ba talaga? At bakit sa sandali ng aking pinakamalaking tagumpay, ang iyong presensya ang nagpaparamdam sa akin na may mas malaki pang bagyong darating? Ang bawat baitang ng hagdanan na aking binababa ay tila pag-akyat ko mula sa madilim na hukay na kinasadlakan ko sa loob ng 7 taon. Ang kulay gintong tela ng aking gown ay humahampas sa aking mga binti. Nagbibigay ng tunog ng marangyang pagkalas, isang tunog na malayo sa kalansing ng mga kadenang mental na dinala ko noong ako ay asawa pa ni Tyrus. Ang lahat ng mata ay nakatitig sa akin, ngunit ang tanging paningin na nais kong maramdaman ay ang paningin ng lalaking nanampal sa akin sa harap ng maraming tao. Nang makarating ako sa huling baitang, ang distansya sa pagitan namin ni Tyrus ay halos 3 metro na lamang. Nakita ko ang bawat detalye ng kanyang pagkawasak. Ang kanyang panga ay bahagyang nakabuka, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha ng pagkabigla, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakakapit sa gilid ng lamesang natatakpan ng puting tela. Hindi maaari. Ang mahinang bulong ni Tyrus sapat na para marinig ko sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng ballroom. Denise, paanong ikaw ang Valderrama? Hindi ko siya sinagot. Lumapit ako sa kanya ng may dahan-dahang hakbang. Ang aking mukha ay tila isang estatwa ng marmol. Walang emosyon, walang galit, tila isang hukom na handa ng magbasa ng sentensya. Sa tabi ko ay lumitaw si Papa, si Don Vicente, na ang tindig ay tila isang matayog na bundok na nagbibigay sa akin ng proteksyon. Ito ba ang lalaking sinasabi mo, Denise?
Ang boses ni Papa ay gariit, puno ng pagkamuhi habang nakatingin kay Tyrus. Ito ba ang lalaking nag-akalang ang isang Valderrama ay maaaring itapon sa kalsada na parang basura? Biglang sumingit si Doña Esmeralda. Pilit na itinatago ang kanyang panginginig sa likod ng isang pilit na ngiti. Don Vicente, Denise, anak. Nagkaroon lang tayo ng hindi pagkakaunawaan. Alam mo namang mahal ka namin, di ba? Tyrus, magsalita ka. Sabihin mo sa asawa mo kung gaano mo siya namimiss. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawang walang bahid ng saya. Asawa? Doña Esmeralda, nakalimutan niyo na ba? Itinapon niyo ako sa ulanan. Ipinahiya niyo ako sa harap ng lahat. Tinawag niyo akong palamunin at walang kwenta. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Tyrus. At ikaw, Tyrus, ang bawat sampal mo ay may katumbas na halaga. At ngayong gabi, dumating na ang oras ng paniningil. Inabot ni Marcos sa akin ang isang itim na folder. Inilapag ko ito sa harap ni Tyrus nang walang pag-aalinlangan. Basahin mo yan. Lahat ng pag-aari ng mga gatdula, ang inyong kumpanya, ang inyong mga sasakyan, maging ang mansyon na may nakinalakihan mo, ay nakapangalan na sa akin. Simula bukas, wala na kayong matitirhan. Ang investment na hinihingi nyo sa Chairman D, iyon ay ang pambili ko sa inyong buong pagkatao. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Tyrus. Napaupo siya sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Si Cindy naman ay dahan-dahang umaatras. Pilit na kumakalas sa pagkakahawak ni Tyrus, tila isang dagang handa ng iwan ang lumulubog na barko. Denise, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Gagawin ko ang lahat. Babawi ako. Pagmamakaawa ni Tyrus, akmang hahawakan ng aking kamay, ngunit mabilis siyang hinarangan ng mga security guard. Huli na ang lahat, Tyrus. Ang patawad ay para sa mga taong marunong rumespeto. Ang sayo ay katarungan lamang, malamig kong sabi. Sa sandaling iyon, ang lalaking nasa militar na uniforme ay lumakad patungo sa aming gitna. Ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng awtoridad. Huminto siya sa tabi ko at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang mukha nang malapitan sa ilalim ng liwanag. Lucas? Ang tawag ni Papa. Ang boses niya ay puno ng gulat. Ang lalaki ay sumaludo ng bahagya kay Papa bago lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong matagal ko nang kinalimutan. Isang pag-ibig na tapat at handang magsakripisyo. Major Lucas Del Fuego, reporting for duty, Denise. Wika niya, ang kanyang boses ay malalim at matatag. Lumingon siya kay Tyrus at Doña Esmeralda. Dinala ko ang mga warrant of arrest para sa inyong dalawa. Bukod sa pagnanakaw ng pondo sa inyong sariling kumpanya, may mga ebidensya rin kami ng inyong paglabag sa Violence Against Women and Children Act. Denise, handa na ang lahat. Ang bawat sugat mo ay may kaukulang kabayaran sa batas. Nanigas ang buong katawan ni Tyrus nang makita ang mga pulis na pumasok sa ballroom. Ang kislap ng mga posas ay tila huling liwanag na makikita niya bago ang kadiliman ng bilangguan. Ngunit bago sila mailabas, lumingon si Lucas sa akin at may ibinulong na isang bagay na nagpabilis ng tibok ng aking puso. Hindi lang ito ang dahilan kung bakit ako nagbalik, Denise. May isang katotohanan pa na itinago sa iyo si Tyrus 7 taon na ang nakalilipas. Isang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng iyong ina. Huwag mong dungisan ang pangalan ng aking ina sa iyong maruming bibig, Tyrus. Ang bawat salitang lumalabas sa iyo ay tila lason na pilit mong ibinabaon sa aking sugat. Ang boses ko ay hindi sumigaw, ngunit ang lamig nito ay sapat na para patahimikin ang buong ballroom. Nakatayo ako sa harap ng lalaking naging sentro ng mundo ko sa loob ng 7 taon. Ang lalaking inalayan ko ng lahat, ngunit binalikan ako ng pagtataksil at sakit. Ang tunog ng mga posas na isinasara sa mga pulso ni Tyrus
ay tila isang malakas na pagtunog ng kampana ng katarungan sa aking pandinig. Hindi ito ang tunog ng pagkabasag, kundi ang tunog ng paglaya. Tiningnan ko ang aking biyenan, si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay ngayon ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Nakasalampak siya sa sahig, ang kanyang mamahaling gown ay nakasabit sa kanyang mga balikat na tila isang basahan. Ang terminong palagi niyang ginagamit para insultuhin ako. Denise, maawa ka. Huwag mo kaming ipakulong. Hindi namin alam. Wala kaming kinalaman sa sinasabi ni Lucas. Ang pakiusap ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa makapal niyang make-up. Hindi ko siya tiningnan. Hinarap ko si Lucas, ang lalaking matagal ko nang itinuring na bahagi ng aking nakaraan. Inabot niya sa akin ang isang lumang dokumento. May mga mantsa na ng panahon at amoy ng luma. Ang sandaling ang katotohanan ay lumabas mula sa anino ng kasinungalingan. Sa bawat salitang aking nababasa, nararamdaman ko ang paghinto ng tibok ng aking puso. Nagnakaw sila, hindi lang pondo ng kumpanya, kundi ang pondo para sa paggamot ng aking ina noong mga panahong naghihingalo siya. Ginamit nila ang aking kahinaan at ang aking pag-ibig kay Tyrus para mapirmahan ko ang mga dokumentong nagbibigay sa kanila ng karapatan sa mana ni Mama. Pinatay nila siya sa pamamagitan ng pagkakait ng tulong na para sa kanya naman talaga. Hayop ka, Tyrus! Ang mahina kong bulong. Lumapit ako sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi ako natakot na tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Inubos mo ang lahat sa akin. Ang dangal ko, ang kabataan ko, at pati ang huling pagkakataon na makasama ko ang nanay ko. Lahat ng ito ay ginawa mo dahil sa pera. Denise, pakinggan mo ako. Simula ni Tyrus, ang kanyang boses ay puno ng desperation. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Isang sampal na hindi dala ng puot, kundi ng pagwawakas. Iyan ay para sa bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata. Iyan ay para sa bawat gabing pinagkaitan mo ako ng pagkain at respeto. At iyan ay para sa aking ina. Pinanood ko silang ilabas ng mga pulis mula sa ballroom. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila paggaan ng bigat na 7 taon kung dinala sa aking dibdib. Ang mga bisita ay dahan-dahang nagbigay ng daan. Ang kanilang mga bulong ay tila isang mahinang hangin na naglilinis sa natitirang dumi ng pamilya Gatdula. Bumalik ako sa tabi ni Papa at ni Lucas. Naramdaman ko ang kamay ni Papa na humawak sa aking balikat. Isang tahimik na suporta na hindi ko naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Tapos na, Denise, malaya ka na. Wika ni Papa, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Lumingon ako kay Lucas. Salamat, Lucas. Salamat sa pagpapanatili ng ebidensya. Salamat sa pagbabalik. Laging akong naririto, Denise. Kahit sa malayo, ikaw lang ang ipinaglalaban ko. Sagot niya ng may tapat na nangiti. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang bagay ang napansin ko sa mukha ni Lucas. May lungkot sa kanyang mga mata na tila may nais pa siyang sabihin. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang madilim na langit ay dahan-dahan nang nagkakaroon ng bahid ng kulay rosas at ginto. Ang hudyat ng bukang liwayway. Denise, may kailangan kang malaman tungkol kay Benben. Panimula ni Lucas, ang kanyang boses ay naging seryoso. Bago kami tuluyang makaalis sa presinto kanina, may isang pangalang binanggit si Tyrus. Isang pangalan na maaaring magpabago sa lahat ng alam mo tungkol sa pinagmulan ng iyong anak. Sino ang taong tinutukoy ni Tyrus at bakit ang pangalang iyon ay tila isang mitya na handang sumunog sa kapayapaang akala ko ay nakamit ko na? 1 taon na ang nakalipas mula ng huling gabi ng bagyo sa aking buhay, ngunit tila isang habambuhay na ang lumipas. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming bagong tahanan sa tabing dagat, kung saan ang tanging ingay na naririnig ko ay ang banayad at paulit-ulit na himig
ng mga alon na humahalik sa mapuputing buhangin. Ang sikat ng araw ay mainit sa aking balat, isang haplos na puno ng pag-asa at kapayapaan. Tumingin ako sa aking mga kamay. Wala na ang mga kalyo, wala na ang mga sugat mula sa matatatalim na kemikal ng panlinis. Ngayon, ang aking mga daliri ay pinalalamutian ng isang simpleng singsing na may tatak ng pamilya, Valderrama, ang simbolo ng aking tunay na pagkatao. Ang amoy ng bawang at pawis na dati ay tila naging bahagi na ng aking balat ay napalitan na ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak ng dapo at ang alat ng dagat. Narinig ko ang tawanan ni Benben mula sa ibaba. Nakikipaglaro siya kay Papa sa dalampasigan. Ang aking anak ay masigla na. Ang kanyang mga binti ay malakas at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Wala na ang takot sa kanyang mukha tuwing may maririnig na malakas na boses. Ang misteryong binanggit ni Lucas tungkol sa kanya, ang tangkang pagbebenta ni Tyrus sa kanya sa isang ilegal na ampunan para lamang pagtakpan ng utang, ay naging huling mitya para tuluyan kong ibaon ang mga gadula sa limot. Ngayon, ang bawat dokumento ay malinaw. Si Benben ay isang Valderrama at walang sino man ang makakaagaw sa kanya sa akin. Nabalitaan ko ang balita kahapon. Si Tyrus ay nahatulan ng maraming taon sa bilangguan, hindi lamang dahil sa kanyang mga krimen sa akin, kundi dahil sa malawakang pandaraya sa buwis. Si Doña Esmeralda naman ay kasalukuyang naninirahan sa isang maliit na paupahan sa labas ng lungsod na mumuhay sa tulong ng mga kawanggawa, isang kapalaran na tila maugong na sampal ng tadhana sa isang babaeng nangarap ng walang hanggang karangyaan sa itaas ng dusa ng iba. Hindi ako nagtatanim ng galit, ngunit hindi ko rin sila pinatatawad. Ang katahimikan ko, ang kanilang pinakamabigat na parusa, ang tagumpay ng Valderrama Global sa ilalim ng aking pamumuno ay hindi lamang tungkol sa mga numero at bilyon-bilyong piso. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na ang isang babaeng itinuring na basahan ay kayang magtayo ng sarili niyang palasyo. Hindi ko kailangan ng isang bagong asawa para maging buo. Ang pagmamahal ni Papa, ang yakap ni Benben, at ang katapatan ni Lucas bilang aking pinagkakatiwalaang tagapagtanggol ay sapat na. Sa bawat desisyong ginagawa ko sa boardroom, dala ko ang aral ng aking nakaraan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa pananakit, kundi sa kakayahang maghilom at bumangon muli. Ang mapagtanto na ang Denise na umiyak sa ulanan ay hindi na muling babalik. Ang babaeng nakatayo rito ngayon ay isang reyna ng kanyang sariling tadhana. Hinaplos ko ang aking tiyan at huminga ng malalim, nilalasap ang bango ng kalayaan. Mula sa malayo, nakita ko si Benben na tumatakbo patungo sa akin. Bitbit ang isang magandang kabibe na kulay ginto. Nanay, tingnan mo, ang ganda, di ba? Parang ikaw. Sigaw niya ng may malawak na ngiti. Kinuha ko ang kabibe at niyakap ang aking anak ng mahigpit. Ang bawat luhang pumatak noon ay tila naging mga perlas na nagpapatatag sa aking kalooban. Ang kwento ng aking pagdurusa ay natapos na at ang kabanata ng aking tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang. Oo, anak, bulong ko habang nakatingin sa malawak na abot-tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Maganda ang mundo, basta't alam mong pahalagahan ang sarili mo. Ang huling sikat ng araw bago ang paglubog nito ay nagbigay ng gininto ang liwanag sa aming paligid. Wala nang takot, wala nang sakit. Tanging ang pangako ng isang bukas na ako mismo ang may akda.